Nako, basta Himos Ibon talaga. Favorite ko to eh. At talagang nilagay mo sa difficult yan. Yes! Kasi mayroon talaga umiyos ng ibon. Ay! Lalo na kung yung ibon nanunura. Ay! Nanunura! Gabi Ito po naman. si Alwin Ignacio, na Diwa na Chulab. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga, hindi po ako ibon. Ito po ang The KT Show. Ang Taringa Talakayang Showbiz Edition. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pinost ng star naman siya kahit paano, na si Aaron Villena, kung saan may pinarurunggitan siyang direktor. Nung siya pa raw ay baguhan, nagsisimula sa pelikula, sa pag-aartista, ay nakatrabaho niya ang isang direktor. At supposedly, merong eksenang masela na siya ay gagawin. At lalagyan ng Lalagyan ng plaster Oo. ang kanyang pagkalalaki bilang pag-iingat. Correct. Ang kinabigla ni Aaron is that imbis na yun talagang parang production assistant, May production staff na tumutulong sa kanya. meron production staff naman talaga dapat na maglalagay ng plaster. Biglang, Enter the Dragon. Inako! Enter the Dragon, isang direktor. At yung direktor ang naglagay ng plaster. At bago syempre pa, malagyan ng plaster, ang dapat lagyan, ang mga kamay ni Hilda ng sinabing direktor, alam nyo na. Ilang beses daw dumudunggol-dunggol. Oo. Ilang beses nalapirot-lapirot, maaring nakurot-kurot, nahimas-himas ang kanyang ibon. So, hindi pinangalanan ni Ginoong Villena ang sinabing direktor. Correct. Ang nagpangalan sa sinabing direktor ay ang mga netizen. Kasi nga, may isang direktor na bago nangyari ang post ni Aaron Villena ay pumiyok Sa isang interview. Tungkol sa kasalukuyang nangyayaring mga sex scandal. So, sa amin ni Glenn, bilang respeto sa nasabing direktor, hindi namin papangalanan kung sino siya. Dahil kami, personally, karapatan ng direktor na manahimik tungkol sa pangyayaring to, lalo na nga't may post na tinanggi ng mga taong mga lapit sa direktor na kanyang sagot sa sinasabing aligasyon ni Ginoong Villena. Kasi merong isang poser na nag-post, di ba, na pretending to be that director. Ang nakakainis pa dyan, alam mo sa panahon ngayon, kung sino pa yung poser, siya pa yung blue check. Oo. Kasi, verified. Di ba, minsan kasi, dati kasi yun yung isa sa mga parang sign na legit yung account na yon through blue check. Kaya lang sa panahon kasi ngayon, ang dali-dali makakuha ng blue check sa social media dahil mag-subscribe ka lang o magbayad ka lang, meron ka ng blue check. Yes. Yun ang ginagawa na ibang poster na Bigla ka para maging sila ang paniwalaan. Bigla ka maging premium account. Ang naging poster patuloy yung kung sino yung original talaga, di ba? So sa amin lang, Aaron, eto usapang lalaki sa lalaki. Sana kung matapang ka sa pagkasabi mo ng ganyan, pinakalanan mo na. Total nakalipas na naman yan eh. You have outgrown it. Obviously, hindi naman masyado kang na-traumatize sa pangyayari dahil nag-grow ka naman as an actor at naging mabuti ka naman sa pakikisalamuha mo sa mga bakla sa industriya. Tama ba ako doon? Kasi kung mali ako, pwede ka namang magpahayag ng discontent sa sinasabi ko. What can you say, kaibigan? At saka pumiyok na siya eh. Naglabas na siya ng statement niya, di ba? So, kung syempre alam naman natin kung after ng ginawa ni Sandro Mulak at saka ni Gerald Santos, na pinangalanan nila at hindi nga lang pinangalanan ni ikinomplain at idinemanda, di ba? Pwede mo rin gawin yun. Pangalanan mo na, di ba? Kasi, ang nakakatakot sa hindi mo pangalan, ang dali-dali kasi mag-assume ng Correct. mga tao. Lalo na ngayon, di ba? Ang daling magmuso na, si Direk yan, si Direk ganito yan. Kasi sabi mo, si Direk ganito, nung bata ako, ganito ang nangyari. Kasi pinapalabas mo sa pahayag mo na parang sobra kang naabuso noong mga panahon na yon. At ang dating pa rin, dahil sa pagpapahayag mong ito, nakikisaw-saw ka lang sa mga nangyayari sa paligid. Correct.
Di ba? Kasi if you were brave enough to say this accusation, dapat brave enough ka rin to name names. Di ba? At aside from naming names, pero ka talagang pangbalakasang pruweba Oo nga. na talagang hinipu-hipuan ka. Hinimas-himas ng ibon mo. Kasi, for all we know, baka yung PA mo naka-assign nung unang panahon, buhay pa, andyan pa. Correct. At pwedeng mong maging kasangga o kakampi. Ay talagang nga, pinaalis ako ni Direk para, di ba? Oo, yung production staff, di Oo. ba? Kasi mahirap although hindi namin sinasabi, naglulubid ka ng kwento, ha? Pero kasi may akusasyon ka sinasabi, eh. So, kung may akusasyon ka, pruweba. At maaari rin namang, naniniwala naman ako, Ebidensya. nag-iingat rin siya. Kasi nga naman, baka mamaya, pag sinabi niya yung pangalan, mademanda siya. Lalo na nga kung wala siyang ebidensya. Ang Correct. ebidensya niya yan kasi parang ala-ala. Mm-mm. Diba? So, kung ala-ala na lang yan, hindi siya mapapasa sa korte. Kailangan talaga totoong ebidensya. So, sa amin, kay Aaron, at kung sino pa man ang mga lalaki, o mga babae for that matter, napipiyok tungkol sa sexual harassment, bago kayo pumiyok sa social media, kumonsulta muna kayo sa abogado. Correct. Kung pwede ba itong sabihin? Mm-mm. Nasa hulog ba ako? Hindi ba ako malalagay sa alanganin? Pangalawa, kung sakasakali ba sabihin ko ang pangalan nung sa pahayag ko, ako po ba ay malilibelo? Makakasuhan ba ako ng vexation, defamation, at kung ano-ano pa? Diba? At ano po ba ang protection ko? Lalo na ako na lang ang nakakaalala nung Correct. pangyayari. Ikaw ba, kaibigan Glenn, nananalig ka na totoo ang sinasabi ni Aaron? Pwede namang totoo kasi wala naman din tayo doon, 'di ba? Oo. Para masabi nating hindi, 'di ba? Kung yun yung naramdaman niya noon, valid naman yun kasi naintindihan ko rin yung rason niya na sinabi, 'di ba? Dahil baguhan nga Baguhan siya siya, batang-bata at pa. kailangan niya ng trabaho, Trabaho. kailangan niya ng proyekto. So hindi siya pumiyok nung time Oo. na yon. Ngayon na may pangalan na siya at eto nga naglabasan na yung iba-iba, 'di ba? Pero kung ako kasi, kung talagang gusto mong ituloy yung laban na 'yan, 'wag mong simulan kung hindi mo kayang ituloy at tapusin, 'di Tama ba? ka dyan. Yes. 'Di ba? Kumbaga, nagpahaging ka, Oo wag nga pahaging eh. lang. 'Wag yung ano, kung mas mauungkat lahat, Tell all kung tell all. kailangan malakas yung loob mo talaga. Ang lakas ng loob mo magpauna eh. Di Oo. kailangan meron kang kasunod, 'di ba? Meron kang pantapos, 'di ba? Oo. Kumbaga, rumatrat ka, Oo. sa susunod, dapat alam mo kung anong Oo. next move mo. Hindi hanggang simula lang, At 'di ba? lalo na nga, yung inaakusahan mo, at yung iniisip ng mga tao na Oo. inaakusahan mo, ay isang respetadong direktor. Correct. Na sa panahon na ito, piniling mas manahimik kesa bigyan ng dignidad ang akusasyon mo. Which I believe is a very wise thing to do. Oo. Diba? Tama naman yon. At karapatan naman ng direktor na yon na huwag talagang bigyang dignidad. Saka hindi siya pinangalanan eh, 'di ba? So wag mo na siyang Kasi the moment, ano, hindi kasi ito ang hirap eh. Pag hindi siya nagsasalita, pero Sabihin, ang oo. mga tao Oo, yun nga. na nananalig sa sinasabi ni Aaron, tinutukoy siya. Kasi nga silence means yes, 'di Oo, ba? Diba saka silence means yes and silence is my best defense ang Oo, drama. correct. So, kasi kung babasahin mo yung di ba, yung post ni Aaron, Yes, yes. makikita mo kung sino-sino mga tao Yes. ang nanlilibak na sa nasabing direktor. Oo nga, At correct. buong-buo ang pananalig nila Oo. na tong direktor na to talaga Na yun ang talaga. naghimas-ibon kay Aaron. Lalo na nagpa 1+1 na sila kasi Oo. may mga pinagsamahan na silang pelikula before, Oo. 'di ba? So sa akin, I just find it unfair for the person being put to question. Because talagang sobra yung judgment na ibinabato sa kanya sa ngayon. Lalong-lalo na ng mga netizen na ang lilinis lahat. Na parang umiinom ng Zonrox Oo. at umiinom ng holy water, kung bumuga ang bibig, parang mga walang kasalanan. At saka ito lang paalala lang, hindi po namin
kumbaga inaalis kumbaga na yung sexual harassment ay dapat pabayaan na lang kung sino man yung na-harass. oo. Hindi, siyempre, hindi pababayaan yan. Kung totoo talaga yun, ilaban mo. Oo. At ano, yung pananalig namin at yung tiwala namin nasa iyo kung talagang totoo, Yes. di ba? Hindi po namin kinasabi dito sa programa na baliwalaan din Oo. ang kahit anong sexual harassment Correct. claim. A harassment is a harassment. Kasi baka mamaya sabihin, kinakampihan natin Oo. yung Hindi director, ang di sa ba? amin lang, hindi namin pinapangalanan ng direktor bilang respeto sa kanyang pagkatao at sa kanyang personalidad. At wala rin naman kami sa sitwasyon nung nangyari Correct. ang sinabing harassment. But that harassment is valid. We are not invalidating it, but we are Yes. also not invalidating the fact that the person being accused is also a person. At being harassed right now. Oo, is being harassed right now, and he has every right to be quiet as well. Dahil dyan, inaanyayahan po namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel, siyempre pa sa Diaryo Triada, at sundan kami sa aming Facebook pagina para hindi kayo maiiskupan. Napapanood po ang The KT Show tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Ito po si Alwin Ignacio, The Live That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The KT Show, ang Tarya Talakayan Showbiz Edition. Magandang Sabado po sa ating lahat. Ayan, wag nang stop seriousness na. Happy Saturday po. Maraming salamat sa panonood. We love We love you!